Yun, magandang araw sa lahat. Nandito nga pala tayo sa Lisbon ngayon. Ako nga pala si Roy, isang crew dito sa cruise ship. Gumagawa ako ng video para makapagbigay ng idea at saka makatulong na rin sa mga gustong magtrabaho dito sa cruise ship. So, ang mga kasama natin ngayon ay si Sir Marlon, isang fitter dito sa cruise ship. Magtatanong tayo sa kanya kung ano yung mga duties and responsibilities ng isang feeder dito sa cruise ship at ano yung mga experience na dapat magkaroon tayo para maging isang feeder dito sa cruise ship. Yun, tara punta natin si Sir Marlon. Hi Sir, magay ka muna sa natin, mga followers natin. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Si Sir Marlon, Marlon nga pala, mga kabaro. So yun, Sir, ano nga pala yung experience mo bago ka naging isang fitter dito sa barko? Simula kasi yan, maraming feeder dito sa barko. So, meron tayong tinatawag na mechanical feeder. Yan. Ako naman ay kasamang feeder sa refrigeration and air conditioning. So, bago ako nakarating dito sa barko, nagtrabaho rin ako as aircon technician. Simula akong aircon technician, refrigeration technician sa iba't ibang kumpanya sa atin sa Pilipinas, hanggang sa ako ay nakarating sa Saudi, sa Middle East. Nag-Saudi ka rin, Sir? Oo, nag-Saudi rin ako. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng chance na makapag-apply sa pagbabarko. At ayun nga, nandito na ako sa barko. Nag-start ako sa pagbabarko 2011 sa P&O Arcadia. Ang tagal na pala, Sir? So, ganun nga Sir, ang haba pala ng experience mo, kaya pala nakapasok ka kaagad dito sa cruise ship. So, ano naman yung main role ng isang feeder dito sa Sir, sa cruise ship? Okay, ang duties and responsibilities ko dito as a ventilation feeder, we're taking care of the ventilation dito sa kabuuan ng barko, no? Yung ating mga hinihinga dito sa barko. Yung mga exhaust natin, yan ay aming mini-maintain. Ganun na rin yung ating mga refrigerated equipment sa mga bars, sa mga restaurants. Ganun na rin yung ating main AC compressor doon sa baba, sa main engine. At yung mga provision compressors para naman doon sa ating mga storage ng mga pagkain. Ano naman yung yung pagkakaiba ng trabaho sa land base tsaka dito sa cruise ship ng isang feeder? Actually wala namang halos pagkakaiba kasi yung pa rin ang ating tinatrabaho, ang refrigeration system and air conditioning. Ang pinagkaiba lang nun talaga ay yung nandito tayo sa ibabaw ng tubig. Nasa dagat tayo at may mga ilang sistema lang na medyo technical na sasabihin ko, doon kasi sa lupa gumagamit tayo ng mga air-cooled na tinatawag na condensing unit. Dito kasi sa barko, gumagamit tayo ng seawater para doon sa ating condenser para mapalamig yung condenser. So, ibig sabihin niyan, Sir, yung mga gustong magbarko at maging isang fitter, yung mga experience nila at gusto nilang makapasok dito sa cruise ship, hindi rin mahirapan kasi wala rin ganong pagkakaiba yung trabaho sa land base tsaka dito sa cruise ship. Kung para sa mga aspiring natin na makapagtrabaho rin dito sa barko bilang refrigeration technician o aircon condition technician, ma-advise ko sa inyo ay palakasin niyo ang inyong experience dyan. Pagbutihin niyo yung inyong ginagawa, mag-ipon kayo ng experience and knowledge sa refrigeration system and air conditioning. Siguro mga 2 taon. Kung ikaw ay bagong graduate at nag-specialize ka ng refrigeration and air conditioning, siguro sa loob ng 2 taon na experience diyan sa mga company, sa mga factories, pwede mo nang i-applyan sa mga agency para ikaw ay makapagtrabaho na sa barko. At mas maganda kung makakaroon ka rin ng experience sa abroad, sa land base. Magandang advantage din 'yon para mas madali kang matanggap dito sa pagbabarko. So, yun nga Sir, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung daily routine mo dito sa cruise ship bilang isang fitter? Simula umaga hanggang
matapos yung duty mo? Nagigising ako, normal nagising ko na yung alas 6 ng umaga para mag-prepare, no, sa sarili natin, makapag-almusal na maayos. At around 7 o'clock in the morning, nagsisimula na akong umikot sa kabuuan ng barko. Chine-check ko na yung ating mga air handling units, mga visual check kung anong mga nangyayari, kung may mga leakage tayo doon, kung may mga fans na hindi umaandar, kung may mga alarms. So, iniikot ko na yan. And after that, nagkakaroon kami ng toolbox meeting ng aming team, kasama yung ibang kasama natin mga fitters at mga wipers, para mapagplanuhan yung mga trabaho sa buong araw. Kung ako naman ang naka-duty, lahat ng tawag sa mga guest complaints regarding sa kanilang mga cabins, sa mga crew, at maging sa mga galleys, kung ano mga nagmamalfunction ng mga ng mga equipment dyan, yun ay ang aking ginagawa. Tapos yung mga iba naman natin kasamang fitters na hindi naka-duty, sila naman yung mga gumagawa ng mga ibang bagay kagaya ng lubrication ng mga bearings. At pagka magli-leak test sila sa mga provision plant or sa AC plant, sila naman ang gumagawa. And natatapos ang aming trabaho sa maghapon ng alas 6 ng gabi. At kung ako naman ay duty, nag-e-extend ako niyan. After 6 o'clock ako ay on call na kung merong mga emergencies o mga urgent na mga guest complaints at mga nagmamalfunctions na kailangan talagang magawa immediately. So ako ang nag-a-attend nun bilang duty for the day. So, di ba, napaka-pogi na sa personal tsaka sa cellphone, napakasipag pa ng isang fitter natin dito sa cruise ship. So, ayun nga sir, no, para sa kaalaman ng iba, ano naman yung mga credential o dapat kurso na kunin nila para maging isang fitter dito sa cruise ship o kahit sa anong barko? Dito, kung gusto mo maging katulad ko na refrigeration technician or ventilation fitter dito sa barko, kailangan meron kang certificate or diploma at least sa refrigeration mechanic course. So kung ikaw ay graduate ng TESDA, pwede mo naman yang i-apply provided na meron ka ring experience na pagtatrabaho bilang aircon technician. Number one talagang experience. Number one talagang experience. So palakasin ninyo 'yan. So at least meron kang certificate or diploma sa TESDA. refrigeration. Sa TESDA. Ang TESDA diyan, nag-o-offer ang TESDA ng ganyang courses, ng ganyang course at meron din sa mga sa Samsung Institute. Yan. Pwede ba 'yon? Pwede. Magbanggit. Sige lang. Sa Samsung Institute meron diyan silang ko alam kung meron pa sila diyan yung 2 years na refrigeration course. So yun ay diploma, tapos sa TESDA naman ay certificate naman. So pag yun nagkaroon na kayo niyan at meron na rin kayong enough experience, pwede nyo nang i-applyan dito sa mga agency natin sa pagbaba. Yun sir, maraming salamat sir. So last one na lang, ano yung maipapayo mo sa mga aspiring seafarer natin para makapasok or bago pumasok dito sa cruise ship? Okay, sa lahat ng mga kaibigan natin, maging sa anumang department or trade na kanilang ginagawa ngayon at gusto magtrabaho dito sa barko, ang maipapayo ko lang sa inyo ay talagang pagsikapan ninyo na makaipon kayo ng experience na tungkol dun sa inyong trade o sa inyong skills, para pag in-apply nyo rito sa barko ay talagang malaki ang chance na matanggap kayo. Kasi pagkakaiba naman yan talaga ay ang environment na inyong papasukin. Dahil dito sa barko, pag tayo ay pumalaot, tayo na lang talaga doon sa gitna ng dagat. So hindi lang yung trade mo ang kailangan mong masterin. May mga trainings ka rin na kailangang gawin, kagaya ng safety o yung tinatawag na BT, basic training. Nakapaloob dyan ng safety, firefighting at survival. So kung talagang
gusto mo magtrabaho sa barko at mapabilang bilang isang marino, talagang i-condition mo ang iyong isipan at katawan. Oo, yun ang importante. Para pagdating mo dito, nakahanda ka doon sa environment na iyong masasagupa, mga alon at mga kung ano pa malalakas na hangin. So wala naman dapat ikatakot. Kailangan lang talaga yung yung focus at trainings para alam mo yung gagawin mo pag nandito ka na sa barko. Yun lang. Yun sir, maraming salamat sir sa advice mo sa mga natin, followers natin. So, shoutout mo na yung mga gusto mong i-shoutout diyan. Shoutout ko yung mga yung family ko nasa Pilipinas, yung mga anak ko at yung mga iba pa nating nakasama sa barko. Yung mga nakakilala sa iyo. Mga nakakilala Mga sa akin tropa, dyan, no? mga tropa, masyadong marami kaya hindi ko na mababanggit yung pangalan nila, pero ayun nga, mag-iingat kayo lagi, yung mga kasama nating marino dyan, at doon naman sa mga mga aspiring na seaman gusto magtrabaho dito, good luck at huwag makakalimutan magdasal at ibibigay din yung mga hinihiling ninyo. So Yeah. laban lang. Yeah. Thank you sir, Sir Marlon, maraming salamat.